Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 99. Today's January 9, 2026. Oh, 9 na. And it's a Friday night. Alam mo, Friday 9. Night pala. Night. Hello po, good evening sa inyo, Tata Bert. Ay, good evening din po sa inyo. Good evening din, Anje. Yes. Kamusta po kayo lahat? Naku, busy yung iba sa translasyon. Oo, po, Yan. Tata Ang dami na. Punong-puno halos yung mga lugar na yon. No? Hindi ba kayo sumama sa translasyon? Opo, kayo pong mga nanonood. Ang dami ng devotees. Yes, devotees. Devoto. Ayan, devoto. Yan. Ikaw ba, Tata Bert, hindi mo po na-experience yun dati? Once. Once. Matagal na, once noon. Oo. Kamusta, Tata Bert, yung experience? Ay, okay. Pero hindi naman talaga ako sumama sa ano. Doon lang ako, nanonood lang ako sa may gilid ng simbahan. Kaya po, tinitignan ko lang, go, observe, ganyan. Yun lang naman ang naging ano ko doon. Pero kamo yung nakikila, Yes. umaka din, ano. Hindi. Pero ano yung feeling, Tata Bert? Parang, Okay naman, no? Yung, ewan ko, iba siguro talaga yung nandudong ka na, ano eh. Ako Sa talaga, bagay. observant lang ako eh. opo, Observe. totoo naman. Opo, iba-iba nga naman ang ano. Ayan, so, parang, alam ko kahapon, mga nagpe-prepare na po sila, di ba? Kahapon pa lang. Ayan. Yan ang translasyon. Tapos yung iba naman nandito sa may Pahalik. Hindi dito sa may Luneta. Oh. Actually, dalawang imahe. Yung nasa Pahalik ay tinatawag na Venerado. Yung dinadala naman sa translasyon na yan, yun ang Bicaro. O Vicario or Bicaro, something like that. Kasi nakalagay sa karo, gano'n. Hindi. Bicaro, dahil ang talagang nandoon na imahe, yung torso ng original. Pero iba na yung head, iba na yung parte. Yung torso lang na yung part ng original. Yun nandito naman sa Pahalik, yung original na ano dyan, yung ulo at yung paa. Okay. Bakit nawawala po yung ibang parts na? Hindi ginawa nilang ganyan dahil kung pagsasamahin nila at bubuuin yung ano, madali mabubulok, madali masisira. Dahil sa dami nga ng humahawak, Sa bagay, at dumarating ng panahon, kaya hinati nila ng gano'n. Tama din. Parang maintain pa rin na ano. Okay. Yan. So, sana sa mga nag-join po sana okay lang kayo. Walang masyadong nasaktan. Sa dami ng nag-ano niya, no? Talaga, siguro maraming miracles talaga nangyari din. Opo. Totoo. Sasabi. Yan. Noon yan, yung one time na nag-join ako, naglakad talaga ako mula sa Binondo hanggang Quiapo. Pero doon lang ako sa tabi ng simbahan talaga di ako nag-ano. Pero naglakad ako. Okay. Naka-Berwa puta. Wow. Grabe, Tata Bert, no? Ganun talaga pag ano, yung iyong paniniwala talaga. Yes, it shows hindi lang sa words, kundi talaga naman yung effort nila. Oo nga. Yes. Pero unfortunately, no, may namatay pong photographer ng saksi. Oo, dito sa may likod ng grandstand. Yes. Sa grandstand. Inatake yun, inatake. Siguro sa ano din, yung hangin, yung init. Siguro no? nga. Oh,
blessings po sa family. Yes po, Tata Bert, may iba ka pong balita? Tungkol naman dito kay ano ito, maganda yung kinalabasan nung ni Alex Ayala. Ay. Sa ano na siya ngayon, sa semi-finals na siya. Dahil tinalo niya sa quarter-finals si Magda Linet ng Poland. Yan. Grabe. Nasa ano na siya, semi-finals na. Opo. Ganyan. Literal, Tata Bert, humahataw na talaga siya. Unfortunately, yung ka-double niya doon sa double team, sa team, Doubles. natalo naman sila doon sa team from China. Okay. Anyway, maganda yung sa single talaga. Yes, opo. Tsaka grabe yung mga, ang dami na niyang, di ba, parang tournaments na napuntahan ng salihan. Diba? Thank you, Alex. We're proud of you. Yes. Nakalalabas lang din ng yung result ng Barisan, no? Congratulations to all the attorneys and the lawyers. Maniwala ka ba na dyan sa grupo na yan na pumasan ngayon, 10 dyan ang pare? Talaga? Yes, they are priests. Pumasa pa, so ano tawag mo sa kanila ngayon? 10 ang pare. Father attorney. Ganun. Tapos isang brother. Really? Yes. Nakakatawa naman. Kako 10 pala. Galing Kinigdan na. ko, 10 nga. Okay, opo. Galing nun. So, kahit may calling sila, meron ka rin pwede palang ibang calling, di ba? Marami kang pwede. Artista, dalawa rin atang artista. Oh, yes, artista. Nakapasa. Yes. Alam mo kung saan ako natutuwa, Tata Bert. Naiiyak ako dun sa mga nakikita kong post na yung tatay niya, 23 years na, talagang, syempre, bilang tatay, di naman niya talaga totally ma-fulfill dream niya maging attorney, pero parang nag-4 takes ata, tapos alam mo, yung manghihina, nanghina talaga siya nung nakita niya result, umiyak siya, di ba? Parang, ang sarap sa feeling ng mga, hindi yung age nagde-define na kaya nyo pa, di ba? Ibang klase. Saludo ko sa mga talaga naman, young working student, mga magulang na, ang tagal lang inaantay pumasa. So, congrats pa sa lahat. Yan, kakatawa. Well, yung isang singer din natin, si Gwyneth Dorado. Second place siya sa isang singing contest sa South Korea. Yung Sing 4. Yun ang pangalan ng contest. Sing 4 sa South Korea. Second place siya. Magaling naman yung pagkaka. Wow, congrats! Yes. Gwyneth Dorado. Miss Gwyneth Dorado. Congrats po. And iba rin naman ang dyan, standard sa South Korea dahil sa pero galing. Galing ng Pinoy! Magaling tayo ng Pinoy. Siyempre naman. Grabe talaga. Yes. Ayun. Nakita ko po yung Bulkang Mayon. Kaya ba nung isang gabi, no? Parang, nung last time, Tata Bert, Tuesday, parang third, no? Nasa third level na. Third level na. Grabe. Alert level 3. Yes. Ngayon, 4 na ba ngayon? Or ano? Pero kita mo na 4 na yung itinaas nila. Mukhang 4 na nga yung ganong itsura. Sana man pumutok ng gusto na. Yes. Kalma lang siya sana. Kalmang putok. Uy, kalmang putok. Tapos kumalma na siya. Na-reach niya yung 4, then kumalma na. Yes. Opo. Ayan. Yan ang, kumbaga sa sword of Damocles doon sa mga nakatira sa malapit doon. Oo nga. May nakabiti sa kanila na pangalim, kaya yan nga. Kaya tama lang na talagang doon sila sa lugar na hindi naaabuti ng ngayong volcano na yan. Malaba. Opo. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating mga viewers. Hello, good evening, Ate Judy. Hi, Julie. Miss ka na namin, Lola Judy. Miss Erlinda Omania. Hi, Miss Beautiful. Yes. Hello, Ate Irene. Maliit na bagay. Hi, Irene. Miss Henedina Riazo. Hello po. Mamita. Hi, Mamita. And Kuya Joseph Crisostomo. Hello. Hi, Joseph. Yan. Pero 11 po silang nanonood Baka yung iba pa loading pa, papasok pa. Opo. Opo, walang comment. Yes. Pagdasal na lang po natin dahil dito. Charot lang po. Ayan. Maganda po yung topic na tatalakayin natin ngayon. Yan ang kahahanap ni
Andiyan natalisod niya yung tungkol sa Opo. mga different names ng God. No? Totoo po. Yan. Ba't ba ako napunta doon at nag-reason? Hindi kasi yun nga, yung isa ko pong, pasensya na po yung isa kong kakanta yun. Nagpapasensya po kasi kakanta ko. Yung isang praise song ko po doon is yung Jaire. Tapos sa isip ko, may meaning pala siya. So, siguro, ang iba din may meaning ng mga names si God. Kasi kung si Mama Mary, nagpapakita siya sa iba't ibang lugar, yun ang tawag. Ang dami rin, ang Dami daming din klase din. po. Eh. Yes, so Iba-ibang pwede. klase. Pwede rin pala. Oo, pwede, Kay pwede. God. Ayan. Mm. Sige po, weekend attack na, Tata Bird. Oh, sige, sige. The names of God. Na God. parang, sa totoo lang, parang, syempre medyo mafe-feel, guilty at some point kasi, okay lang ba natawagin ko si God na ganito? Di ba? Yung mga ganito. Or gusto rin lang ba niya, God lang talaga. Yeah. Actually, nag-start siya, no? Wala naman talaga ibinigay na pangalan. Nag-start siya doon sa 4 na letra. Oh. Y-H-W-H. Oh. Parang consonants Which ng... means I am. Okay. Nangyari yan no, nung tinanong si Moses doon sa burning bush. Burning bush. Apa. May kausap siya eh. Nung tinanong niya, kung pwede raw malaman ang pangalan ng Diyos. Ang sagot sa kanya, I am what I am. I am. Nanunla, Y-H-W-H. Dinagyan nila ng consonant, kaya Yahweh ang lumabas. Okay. I am what I am. I am. Hebrew eventually na translated into Jehovah na yan. Yes. Opo. Ayan. So from there, syempre sa dami ng generations and all, iba-iba na yung tawag. Or minsan yun nga, di ba, Tata Bird? Di ba meron tayong, sa pag nag-rosary kayo, di ba, sa Pray for Us, marang Queen of All Mothers, Oo, Queen of the ganyan. Rosary. So, sige po. Tata. Katulad yung kakantahin mo na ang title Jaire. Yes. Jehovah Jaire yan. Yung pangalan na yan, nangyari yan, kung natatandaan mo, no, pamilyar ka na rin doon sa pangyayari, yung pag-o-offer ni Abraham ng kanyang anak Yes. sa Mount Moriah. Doon nangyari yan eh. Nagpipray si Abraham noon na sana may mangyari, mayroong may mangyaring para hindi matuloy yung pag-o-offer niya sa kanyang anak. At totoo naman, binawalan, sinabihan din siya ng angel na wag nang ituloy yun, sabi nga ng God. At humanap ng kapalit. At may nakita naman na naipit na yung paan ng isang ram ata yun or sheep ata yun, at yun ang inoffer. Yun ang doon nag-umpisa yung tinatawag na Jehovah Jaire na yan. Ano bang siya, the provider. the Lord will provide. So yung Lord ang nag-provide ng kapalit ni Isaac sa pag-o-offer ng na yun. Yun. Actually, ganun no? May mga pangyayari sa Bible na yung mga characters na nandoon dahil sa isang pangyayari na yun, kaya ginagawaan nila ng pangalan. Minsan sa pagtatayo ng altar, so gagawain nila bibigyan nila ng pangalan yung na yun. Ganun na tinatawag ngayon yung lumabas na Diyos doon. Yes. Ganyan mga pangyayari. Although marami pa talaga ang dami Oo nga, Tata Bert Ayan. Banggitin ko yung iba, Tata Bert. Ayan. So, yung mga primary Hebrew names po ni God. Ayan. Ito, very familiar to sa mga taga-center. Elohim. Yan. Elohim. Elohim. God, Creator, or Mighty One. So, dito, hina-highlight yung kapangyarihan ng Diyos na siya'y makapangyarihan. Siya yung may authority all over creation. Yeah, si Elohim. Elohim. Yes. And then, El Elyon. El Elyon. Yes. Ibig sabihin naman yan, Most High God. Actually, natukoy naman yung tungkol sa God na yan dahil noong
pangyayari yan na kung saan si Melchizedek tsaka si Abraham. Si Melchizedek is a high priest. Oh. Binless niya si Abraham. Nung binless niya, yun ang nangyayari nga na diyan lumabas yung si El Elyon. El Elyon yan. Most High God. Yun ang utos ng Most High God na i-bless ni Melchizedek si alam mo si Melchizedek, may mga nagsasabi na isa raw yan sa mga dati ng reincarnation ni Jesus. Oh, talaga? Si Melchizedek. Wow. According to yung ibang mga nabasa, ganyan. Opo. Ano lang yan, information lang po yan. Yes, opo. Ayan. Babanggitin ko po, tapos ikukwento rin ni Tata Bert kung saan po siya nanggaling. Yung next Tata Bert is El Shaddai. Ito, very familiar Yan, naman. very familiar yan. Yes. Actually, ginamit yan ng isang denomination or religious group, no? Ang El Shaddai, ang ibig sabihin naman yan, Almighty God. Lord God Almighty. Isa ni all-sufficient one. Kung baga sabi, yung nakapag-provide ng lahat ng pangangailangan ng isang tao, El Shaddai. Ang original term yan, na, hindi naman El Shaddai, Il Shaddai. Naguna. Okay. Il Shaddai. Ano pa? Okay po. Next. Parang ito yung gusto kong tawag kay God. El Olam. El Olam. El Olam. Yan. Ano nga ba si El Olam? Ulam? Oo nga, Tata Bert. El Olam, it means the everlasting God. Oh. Ayan. Walang hanggan. Ganun, yun naman talaga ang Diyos eh. Opo. God is eternal. Yes. Hindi nagbabago kahit ano pang henerasyon at ano pang season. Ayan. Next is Elroy. Elroy. Ayan. God who sees. Ito naman ang pangyayari dyan. Kaya nabanggit yan. Ang nagsabi ng Elroy na yan, actually si Agar. Kilala mo yung isa sa mga... Asawa na yun. di ba, lumaya siya. Nag-iisa siya ngayon sa isa sa disyerto, ganyan, nag-pray siya. At may dumating sa kanya na angel. Tinulungan siya, ganyan. Ang ibig sabihin niyan ang feeling kasi ni Agar nung parang na-abandon siya. Kaya, tinulungan naman siya ng angel sa utos na rin ng God. At tinawag yung God na nag-ano doon as El Roy. Yun, yung istorya doon. Sino po nagbibigay ng pangalan ng mga children na yan? Hindi, kung yung mismo ang nagtawag mo yung mismo, si Agar mismo, nung pangyayari na yan. Kung sino yung nangangailangan. Nangangailangan. Ganyan yung tatawagin eh. At mismo may kinalaman din yung lugar. Pwede rin pala. Okay. Actually, wala nakakaalam ng tunay na pangalan ng God. Oo nga. Wala. Kahit na yung Yahweh, pinangalan lang yan, pero hindi yan ang tunay na pangalan. Or baka nga po, Tata Bert, wala talaga. Sabi, I am who I am. Mamaya sabihin ko reason. Okay, let's save that for later. Yeah, very powerful po. Ayan. Ayan po, next. Meron ako dito, Tata Bert, yung covenant name na Adonai, Lord or Master. So, baka yun nga ginagamit rin ng ibang tao. Pwede. Ayan. Adonai. Actually, Lord Master nga ang ibig sabihin yan. Lord, yan. Adonai mismo. Yung mismo. My Lord, Adonai. Yan ang tinatawag na gano'n. Nakadepende sa language nila? Hindi, kadalasan yung mga pangalan na ito puro Hebrew. Hebrew. Po. Ayan. Then, after that, nagkakaroon na lang ng iba pang mga pagpapalit, translation, or whatever. Pwede. Yes. Ayan. Sa compound names naman, ito yung binanggit natin kanina, Tata Bert, na Jehovah Jireh. So, the Lord will provide. Merong Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Ayan, oo. Ito naman, ang yung mga gumaling na karamdaman. Sa karamdaman nila gumaling. Yan ang tawag nila sa God na nagpagaling sa Kanya. God that heals. Jehovah Rapha. Yan. Okay po. Ito po, Jehovah Shalom. Jehovah Shalom.
Ang nagsalita naman yan, si Gideon. Isa sa mga warrior noon. Talagang nakukubkob na sila ng kalaban nila noon eh. Nakukubkob. Nag-pray siya. Dininig ng Diyos yung prayer niya ngayon. So walang nangyari na giyera. Nagkaroon ng peace. Kaya God of peace ang God Shalom. Ang Jehovah Shalom. Yan. Jehovah Shalom. Ayan. Jehovah Nisi. N-I-S-S-I. Jehovah Nisi. Yan. Ito naman sa gera yan eh. Matatawa ka dyan eh. May gera noon, sila Moses. Natatanda mo ito senaryo na ito eh. Ang kalaban nila doon, Amalekites. Okay po. Nakikita nila na yung may ginamit si Moses na yung baston niya, nung nagugutom na sila, pinalo niya sa bato na lumabas yung tubig. Yes, opo. Yun din ang baston na ginagamit niya, nasa mataas na ano siya. Tataka siya ba? Parang natatalo sila. Sinubukan niya itinaas yung ano niya. Nung itinaas niya yung baston, nananalo sila. Grabe. Kapag ibinababa niya, natatalo sila. Yeah. Uy, yes, alala ko nga po. Itinaasan niya lagi yung baston na yon. Ang problema sa tagal nung ano yung mapapagod. Oo nga, paano yun? Kaya dumating naman yung kapatid niya, si Aaron, Si tsaka Aaron. yung isa pang lalaki na ang pangalan Hur. Tinulungan sila lagi nakataas yung ganyan, nanalo sila. Yung ang pagyayari na Comedy yan. rin eh. Nakakatawa. Yan si Jehovah Nisi. Easy. Ayan. Next po is Jehovah Sidkenu. Chidkenu. Chidkenu. T-S-I-D-K-E-N-U. Meron nga yan. Yan. Si Jehovah Chidkenu. Tungkol naman to sa righteousness eh. The Lord our righteousness. Yan ang Jehovah Chidkenu. Hirap i-pronounce. Oo nga po eh. Chidkenu. Opo. Parang African name na nga ito. Tatabi. Yun. Yan. So, pag dadasalin mo to, righteousness, anong example nito, Tatabert? Yung mga nakakakuha ng injustice? Yung mga, Parang ganyan. Pwede. Oo. Yan. Ganyan. Pwede. Injustice, then nag-pray, then nakuha na yung gusto niya. paano. Okay. Next po is Jehovah Mekodishkem. So, Mekodishkem. Ayan. Mekodishkem. Yes. Oo. The Lord who sanctifies you. Oh. Yan. Yan ang tawag doon sa God na yun. Jehovah Mekodishkem. Haba, no? Oo nga po. The Lord who sanctifies you. Ang lalim nung sanctifies. Paano ba yung Parang binibless ka rin yan. parang ginagawa niya ang holy. Yan. Holy yung isang bagay na yan. Oh, okay. Naalala ko yung kantang Body of Christ, sanctify me. Wala lang. Gusto lang kumanta. Charot. Hindi, naalala ko pa yung sanctify. May kanta rin doon yan ng Commodores noon eh. Talaga? Yeah, I feel sanctified. Tatanda siguro ni Miss Leader. Yeah. I feel sanctified. I feel High school ako niyan. Ay, di kaya. Ay, di na daw umitan. Ay, silang mga natatandaan nila yan. Commodores. Yan. Kung saan galing si Lionel Richie. Yes, Recently ko lang yes. talaga. Lionel Richie. Yes. Ayan. Next po, si Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Parang hindi ko na-encounter yan. Ayan. Sige lang. Jehovah Rohi. Yan. Wala. Sige po. Ang sabi po dito, the Lord is my shepherd. Okay. So, ito po yung God na nag-guide, protect, and cares personally. Kaya that's why pag ganyan, every time na babiyahe or gusto natin safe tayo, kahit sa hindi lang, naglalakad ka mag-isa sa dilim, kayong dalawa, naglalabas kayo ng fats nyo, tapos may nakita kayong nagamitin ko yan. The Lord is my shepherd. Yan. I shall not want. Kasi Psalm 23 siya. Yan.
O kaya, parang at alos ka. Pwede Ganyan, rin. oo, pero ganyan. Diyan, nakita ka ng ganda, ano tinuro sa yung way. Yeah. Ayun, ay, amen ako doon. Yeah. Oo nga, maganda. Figuratively and literally, pwede siya. Next po is Jehovah Sabaoth. The Lord of Hosts Almighty. The Lord Oh. Almighty. The Lord. Actually, pamilyar ako dito sa Sabaoth. Ay, talaga. Ginagamit namin yan sa ritual eh. Wow. Exorcism. Oh, kaya, Ginagamit yun. Hindi lang niya single na yan. Yes. May kasama pa yan. Pero ginagamit yan. Ayan. Para, okay. Sabaoth. So, depende pala sa pag dasal, sa dasal ang gagamitin mo. Depende sa sitwasyon. Depende. Okay. May 4 na pangalan pang kasama yan pag ginagamit sa exorcism. Wow. Ooh. Kaya pala dito natabert ang definition niya, God commands heavenly armies, He fights for His Yeah. people. Because you're fat. Okay. Dami pala. Ayan. Sige pa, Tata Bert, meron ka pa po dyan? Yung Jehovah Shammah. Ano po yun? The Lord is there. Oh. Ang nangyari yan kasi di ba na wasak ang Jerusalem, Opo. pati yung temple niya. Ibabalik, i-restore muli ng Diyos yan. Because the Lord is there. The Lord is there. Kaya yung ganun, Jehovah Shammah. Ayan. And then there is Kana. Q-A-N-N-A. Kana. Kana. Pero nagtataka ko rito sa jealous. Exclusive loyalty from His people. Oh. Ito yung Diyos na gusto niya yung loyalty ng tao sa kanya lang. Ganun naman talaga eh. Which is, nga po. Yung Kana. Kana. Then alam mo na yung Abba, Father ang ibig sabihin. Jehovah Ra'a. R-A-A-H. Jehovah Ra'a. Ano po siya? Ay, yun na rin parang the Lord of Shepherd eh. Yan ba binanggit mo kanina? Opo. Ang Rohi at Ra'a. Ra'a ay pareho. Parehas yun. Yun pala. Tama. Yan. Yung Emmanuel ba, Tata Bert? Siya rin po, or, kasi yun nga, medyo baka nalilito ang mga tao. Kahit ako, kay Jesus po ba yun, or kay God po? God yun eh. God yun. Emmanuel. God, Emmanuel. Parang ganyan eh, oo. Because of the word El sa huli. Oo nga. Oo nga, no? Puro may L po. Puro L. Yung una kanina, di ba? Yung Hebrew. Puro may EL. Yung EL po ba na yun, Tata Bert, yun mismo is yung God na word sa Hebrew? Parang singular ng Elohim ata yan. Okay. Ganun tama ba? Or the Pwede other way po. around. No? Pwede. Pero alam ko, Parang yung nickname ng Elohim. Parang ganun. parang, Shortcut. singular, something like that eh. Oh, Elohim. Kahit po sa kahit daw sa, tanong ko lang, bakit may mga EL ang angel? Angel. Ganun daw talaga. May ano pa talaga. Michael. Bakit ang talagang maanan? Madel. Ay, sino si Madel? Bell! Parang ano naman. Ayan. Tapos, meron din po, yan, tinatawag natin refuge, rock, yan, iba-ibang names. Ayan. Yung iba, ay, Alpha and Omega, Tata Bert, diba? The Omnipotent. Ayan. Dami niyang names. Yan. Eh, sa naman sa Hindu, yung Hare Krishna, di ba? Yes, ibang ano Hare po. Krishna, yan naman nila. Sa deity nila. Yan. Opo, pag sa ibang language nga, meron na.
Yan ang dahilan nga po, no, kung bakit maraming naging pangalan ang Diyos. May mga pangyayari kasi na binibigyan nila ng pangalan yung nag-appear na God o yung angel doon na sinend ng God para magkaroon ng himala sa isang lugar na iyon. Ganon. Kinakabit na lang nila ang Jehovah or whatever na ano. Opo. May tanong lang ako. Importante ba ang pronunciation sa mga ganyan? Yes. Pero dito ko nga nagtataka eh. Katulad ng Jehovah. Actually, hindi J yung nandoon na. That is Yehovah. Tapos yung D, minsan na po pronounce siya as F. Iba ang ano. Iba, oo. Pero nakasanayan na, inadak na lang nila, Opo. Jehovah. Pero yung original ano yung pronunciation, hindi. Ganun eh. Yes. Oo. Jehovah, Jehovah. Jehovah. O, yung VF. Katulad ng Jesus, saan ang galing yan? Ayun. Joshua, Yehoshua, Yes. Yeshua. Yeshua. Nagano na, no? Nagbago-bago. One. Okay. Yan. Sige po. Sa ibang language naman po, yan, alam naman po natin na sa Arabic o sa Islam po is Allah. 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 Paano natin? Allah. 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 Opo. Tapos meron din po silang Ar-Rahman. Baka the merciful. Ganun na. Yan. Tapos sa Greek naman, Theos. Dios. Theos. Theos. T-H-E-O-S. T-H-E-O-S. Theos. O Kyrios. Diyan ang galing ng word na theology. Pwede. Yes, tataper. Kasi Greek. Theology. Greek ano. O Kyrios. K-Y-R-I-O-S. Ito naman sa Latin. Kasi dito medyo malalim lang. Deus. May mga kantang... Deus. Diba? D-E-D-E-U-S. Deus. Ayan po. Diyan ang galing na yung Diyos. Ayun po. Siguro, yung Diyos. Yung may kanta. Deus. Ano ko may parang may kanta nga kung narinig ko yun. Parang kinaka. Del I come in. Iba po yan. Iba po. Deo. Deo. Pero may, alam ko may kinakanta ka, Tata Bert na. Basta narinig na po na. Doon kanina sinabi ko na sa baot. No? Actually, apat na Yes. pangalan niya. Nakuha mo na yung dalawa. Oh! Deus and Sabaoth. Dalawa pa. Di ba, Tata Bert? Kasi para sa mga na sa exorcism po yun eh. So, may mga ganun palang pinagsama-sama sa isang dasal. Grabe no, pag tinawag mo lahat yun. Wow. Sa Hinduism naman, sa Hindi or Sanskrit, Dami yan. Bhagavan, B-H, Ishvara, Ishvara, meron sa ng Brahm, at ito, yung Om. Yung Ayan. Sa Tamil naman, Aruman, or Iyavul. Ayan. Grabe, dami. Iba-ibang language ang puto. Talagang madami po yan. Ayan. Yes. Sige po, Tata Bert, may add ka po. Wala, nabanggit ko na lahat eh. Yung na-research natin dyan. Yes. Ayan. Sige po. Ayan, bago pa tayo mag-proceed sa iba pang natin pag-uusapan, pero the names of God pa rin po, may aalay lang po si Tata Bert na kanta. Ayan. Oh, sige. Yes. Huwag ka mag-alala, hindi ikaw yung iaalay natin. Ayan. Kakalitin ka. Huwag ka na lang. Palakpakan naman po natin si Tata Bert. Life is not all that bad, my friend.
He'll show you the way. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the road is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see home, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Thank you. Thank you, Tata Bert. Ang ganda ng kantang yun. Gusto ko nga yan. Ganda po yun. Sabi ko, ay, si Basil Valdez. po Basil pala. Valdez. And I'm sure naman, mga kaedad natin dyan, natatandaan pa rin yung kanta na yan. Yes. Yes daw, Tata Bert. Yeah. Nag-comment po pala si Mamita. Ah, Panahon natin yan, Commodores. yun. Okay, Favorite tayo, song. Commodores. Oh, favorite song and dance daw. Ayan. Mm. Sige. Tata Bert, susunggaban ko na po yung kanta mo ng kanta din. Sige, Para- oo, mas maganda. Ayan. Ito po yung sinasabi ko kanina na praise song ko. Pero, pagpasensya nyo na po dahil praise song, dahil ako lang mag-isa pong kumakanta. Kaya kung wala po sa tono, Lord, ikaw na po Wala. bahala. Yan. Jireh po ang title. So, yan po yung The God Who Provides. Ayan. Jireh. Gyre. I'll never be more loved than I am right now. Was it only you want? So there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy
Jireh, you are enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. Already loved. Already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. Ayun po, thank you po. Yan. Hindi ko na po. Jireh. Jireh, ayan. So, He always provides. Yan ang ano ko. Pero totoo, no, pag nung sinising, pag parati ko siya talaga naman tatabert yung, kaya mga simple things, eh. Pero kahit ako kay Miss Linda dati, yun, parang kailangan ko ng kape, pero wala na ako kape sa bahay. Bibili ba ako? Magtitipid. Bahala na. Tapos bigla may inabot na kape sa akin yung ate ko. Ah, Yung mga gano'n na, parang feeling nyo, minor things siya, pero mapapa, hi Lord, thank you for providing me. Hindi siya basta-basta lang. Mga small things na ganyan yan. Diyan magtataka ka eh. Grabe. Grabe. Si Miss Linda rin, si Tata. Oo, ganyan talaga. Kung Totoo. pwede lang nako, pag-usapan natin. Madami-dami po yan. Ayun po. God will provide. Yes. That's Jireh. Yes. Jehovah Jireh. Thank Kayo you, mo, Lord. baka may mga experience din kayo na, i-share din naman sa amin para mapag-usapan din po natin Opo. sa bagay na yan. Yes. Ayan. Opo, share nyo. Or baka naman ginagawa nyo na po pala yung nagpipray kayo kay God na ito palang iba't ibang pangalan. Di ba? Ayan. Kaya ako na lang yung Yes, bagong taon, magkasama nga kami ito. Hindi na mga sandals. Yes po. So, hindi ko nabili yung gusto ko. So, hindi ko nabili yung gusto ko na flat lang. Flat lang, pang ano-ano na. Eh, ngayon, pagpunta ko sa Batangas, kapatid ko. Sabi, napanonood ka sa sa, may yung exchange scheme. Apo. Hindi naman kasasama. Ano ba yan? Eh, yan ang gusto ko. Oo, yung flat na flat. Yan na. Grabe, no? Sabi ko, ayaw ko, bibili ako 1,000. Grabe. Ang Diba? Uy, thank you Lord talaga. Grabe talaga. Grabe, you're such a great provider talaga. Yan. Ay, naku, pinabili. Diba? Iya, pati nga yung mga damit nung nakaraan, diba? Ba talaga? Iba po talaga. Dito sa mga different names nito, no, may mga congregations or religious group na ginamit nila yan eh. Yes. Oh. They become successful, no? Ang sa akin lang sana, wag nila gamitin yung pangalan ng Diyos nang gagawa sila ng hindi maganda. Yan. Dahil may, may balik yan eh. May balik yan. Totoo po. Kung gagamitin mo yung pangalan ng Diyos, don't put it or use it in vain. Hanggat maaari, paunlarin mo yan, gamitin sa maayos na makatulong sa kapwa at tuwan-tuwa ang Diyos niyang pagkaganyan. Amen. Totoo po yan, Tata Bert. Ayan. Na-realize ko, Tata Bert, pag tinanggal mo, ngayon lang ako pumasok sa isip ko, pag yung EVFI, pag tinanggal mo yung I at saka A, VF. So, VF tayo. Hindi, pero no joke. Di ba kakasabi mo kanina yung V tsaka F sa Hebrew, pwede siya pag-interchange. Naisip ko lang. Kasi 4 letters din siya naisip. Kasi yung Y, H, W, H, 4 letters din. Wala nga. Ayun. Naipasok pa yung VF. Yun pang maalala mo sa Pilipino, kaya kami yung ama. Ayan. Ama, yes. Yan. Mm. Yes. Ama is father. Father. Yun din talagang ano noon eh. Parang Aba, Aba. ama, parang ano yan eh. Father din. Tinagalog natin. Yung halimbawa, gamitin natin yung ibang bawa, yung Elohim, sa pwede din. Pwede naman. Pwede naman.
Pero, hindi ba effective yung ginagamit mo ngayon? Hindi yun nga na ano ko. Pwede naman. Kung ano yung effective Oo, at kung ano yung ramdam mong nagkakaroon ng magandang resulta sa iyo, na ano, doon ka na lang gamitin. yan po ang gamit natin dito, Tata Bert, sa center. Usually yan tayo mga Walters, Ama. Ama. Ama bless us, Ama bless Ako, you. kita mo, pagka gumamit ako ng pangalan ni Ama, puro capital yun eh. Ay, oo nga, no, Tata. All caps lahat. Yes. Ino-all caps ko. Wala nang problema doon. Basta na ano ko lang yun eh. Yes. Ando doon yung Oo nga. respect or Yes. ano talaga. Kaya minsan may mga pray-over na ginagamit na yung word of God with a small letter. Ay, Ako na nagkukusap, kinakapitalize ko na yung ganun. thank you, Tata Ako na Bert. nagkukusap. Opo. Kasi dapat capital. Even pag dinidescribe ko siya, pag pronoun, kailangan yung he, siya, niya, kailangan capital po talaga naman. Dapat. Kasi yun pa lang shows how you respect him. Talaga. Totoo po. Kahit sa mga letter na ginagawa ninyo, o kung ano man, na ano, Yes. basta tungkol sa Diyos na pangalan niya, kakapitalize niyo po yan. Yes. Totoo po. It is to show respect. Amen. Yan. So, sa akin, Tata Bert, no, parang kahit marami siyang pangalan, iba-iba ang tawag, kasi iba-iba yung pangangailangan ng tao. It shows na kahit anong mangyari, hindi siya yung nagbabagong Diyos. Parang nasa atin kasi. Siya pa rin yung... Siya pa rin yun. Mm. Actually, ang nagbigay ng iba-ibang pangalan, tao rin eh. Yes. Or yung mga pangyayari na yan. Or yung lugar mismo, ginamit. Correct. Kaya nagkaroon ng maraming pangalan. Mm. Pero, ano nga ba talaga ang pangalan ng Diyos? Yun, no? Yan ang marami nagtataka yan. Yes. Ano? Wala talaga eh. Walang ano eh. Basta sa Bible kasi, ang unang binitiwang salita, I am. I am. I am. I am who I am. I am what I am. Basta yung I am. Kaya dyan ang galing yung YHWH. Oh. Wala nakakaalam talaga ng pangalan ng Diyos. Kaya, or every names na itinutukoy sa Kanya, irespeto po natin yon, Yes. bigyan natin ng halaga. Bagay yun. Pwede natin gamitin sa prayers, yes. Ako kasi minsan nagagamit, katulad na sinabi ko kanina, yung Deus, yung Sabaoth, nagagamit ko yun sa mga ritual. At nakikita ko yung pagiging effective noon. Kailangan na marunong kang gumamit Ayun. sa totoo. Kasi baka gamit na kayo ng gamit. Oo, hindi yung basta-basta bibitiwan lang yun, basta-basta ganun. Kailangan. At si Senyor ang nagturo niyan. Okay. O feeling ko, mas may mga alam pa si senior siguro na Oo, gusto. meron. Hindi nakalagay dito. Yung iba naman, inoobserbahan ko na. Kailangan kasi obserbahan mo eh. Titignan mo. Importante po, no? Sa Ten Commandments, importante yung first two. Tungkol po sa Diyos yun. Importante yun. Although, nung dumating si Jesus, inano niya, parang sinamarize niya yung Ten Commandments yan and other utos into a new covenant. Pero yung pa rin po yun. Sa umpisa pa lang igalang mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isipan, ng iyong buong lakas. At doon na yun, kasama na lahat. And then mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan lang dalawa importante. Pag ang buhay mo umiikot dyan sa dalawang covenant na yan, ang ganda ng buhay mo. I agree. Sobrang agree ako. Ayo. Ayan. Sige po. Kayo po, i-comment niyo po kung ano po ba yung usual pag nagdadasal kayo, ano po yung tawag niyo kay God. Yan. Ama, Father, pwede po. Actually, minsan yung salita ninyo, no? Akala nyo yun ang pinapakinggan? No. Alam nyo po kung ano pinapakinggan niya. Yung puso po ninyo. Yun ang tinitignan ng Diyos.
Ando doon yung katotohanan eh. Wala naman doon sa sinasabi Correct. mo. Ando doon sa puso mo. Yan ang inaalam ng Diyos. Ano ba laman nito? Oo. Totoo po yun. Kahit anong lumabas sa bibig mo. Yan. Kahit ano pang pangalan ang itawag mo sa kanya. O hindi genuine. Yung intention mo, Yes. importante yan. Yan. O iba dun sa talagang nasa puso. Alam naman ng Diyos yan. Alam yan. Correct. Wala kang maitatago sa Diyos. Yes. Ayan. Pero minsan, tinatry ko nga i-decipher pa natin. Kasi kahit simple yung pagpapakilala niya sa niya, ang lalim. Parang hindi mo makuha yung wisdom behind ang I am who I am. I am who I am. I am No? who I am. Simple, pero alam mong may laman na something. Ayun. Ayan po. Bago po sige po, tatatapos. Kahit na si Jesus no? May mga salita siya. I and the Father are one. Oh. I am in the Father and the Father is in me. Yung mga salita ni Jesus yung mga ganun eh. Ikaw na bahala umintindi kung ano ibig sabihin mo ng ganun eh. Dami ko tuloy na naku-curious ako na Yes. si God ba pumasok siya sa katawan ni Cristo kaya nagkatawang tao si Cristo. Di ba yung mga ganon? Pero we all know naman na iisa sila. Pero yung mga ganon. Wala lang, parang cute lang. Cute curious. Ang ano kasi ang kababalaga o ang mystery ng Diyos, hindi mo maaarok yan. Yun nga po. Yan. Wala. Hindi. Kaya. Hindi mo maaarok yan. Dagat pa nga, hindi natin Totoo po. Yung pangtungkol sa bawat, hindi mo maaarok. mga nakatira pa din. Ako, yun nga po. Hindi talaga. Kasi yun nga kasi Diyos siya. So, pag nakuha na, na-gets natin kahit 1% about Him, hindi na siya yung Diyos. Totoo. Diba? Yun yung dahilan. Yeah. Kaya even yung pangalan niya, walang nakakaalam. Yung tunay na pangalan niya. It's enough na naniniwala sa kanya. Yes. Andito siya sa puso mo. Yes. Kumikilos ka at gumagalaw. In accordance doon sa kanyang utos. Yan lang kailangan niya. Kaya nga sabi ni Jesus kung ano ang ginawa mo sa aking abang kapatid, ginawa mo sa akin. Pag dyan lang umiikot yung mga kilos mo yan, napakaganda. Napakaganda. Kabilang kami. Yes. Patuloy lang talaga. Totoo yan. Alam kong nasa tamang lang. Yes, totoo. Kasi kung hindi tama yung daan na tinatawag natin ngayon, ginagawa natin, dapat hindi maganda yung buhay natin. Dapat hindi tayo blessed. Diba? Minsan, minsan i-analyze. Bakit? Parang, okay naman ako. Minsan nagkakasa. Tao kayo. Pero, yun yung kanina, ganda nung yung sa kinanta ko tatapit yung content ka. Enough ang Diyos for you. Enough ang meron. Hindi ka nag-aspire pa ng mas magandang buhay. The simplicity itself na meron Basta satisfied ka na doon. Kontento ka na doon. Yun na yun. Okay na yun. Which is totoo, masaya. Alam naman ng Diyos ko ano ibibigay sa iyo. Basta sinusunod mo siya. Yes. Alam niya kung ano nararapat sa iyo. Yun. Oo, yung Diyos ka natin. Grabe. Kaya yung iba nagtataka nga ako bakit gustong yumaman? At sa hindi magandang dahilan. Ano ang dahilan? Akala naman nila madadala nila yun. Hindi na nga po. Nagsamantala lang. Hindi. Correct. Naapekto. Kung gumagawa ka ng hindi maganda, hindi naaayon sa utos ng Diyos, ang katauhan mo at lahat ng ginawa mo, walang kabuluhan. Yes. Si King Solomon mismo nagsabi niya, ginawa pa niya na isang libro yan yung Ecclesiastes. Yes. Grabe. Ando Totoo doon. yan. Ngayon ko lang naunawa yung Ecclesiastes yung ibig sabihin. Yun pala yung kaya pala puro walang kabuluhan. Kaya pala. Nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay. Nagkakaroon ng kabuluhan ang lahat. Pagka lahat ng pagkilos mo, trabaho mo, salita mo, ginagawa mo, ay naaayon sa utos ng Diyos. Doon lang nagkakabuluhan ang buhay mo at lahat ng may connection sa iyo. Yes. Oo nga, natatapos. Yun lang. Nung binasa natin, sabi ko,
pareho tayo, ha? Bakit ganun yung sinasabi ni King Solomon? Tsaka siya nag-ano sa... Yun. Ganda nun, ganda nga nung Totoo. Doon ko lang din naunawaan yun. Nung umpisa, hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-gets Pala yun. Yeah. So, yun po yung sa akin, bago po mag-alay po ng closing song si Tata Bird sa akin is very surprised ako na ang dami pa palang pangalan ni God. Pero ako yun nga po, kung ano yung laging yung tinawag sa kanya na effective, ano yung ramdam niyo. Tama si Tata Bird, yung puso yung tinitingnan niya. Actually, ramdam niya yan kahit bago mo pa sabihin. Pero ipagpatuloy niyo lang na yung respeto sa kanya is nandun. I-treat niyo siya na talagang siya kasi talagang totoong creator. So, lahat ng meron ka, lahat ng gagawin mo, lahat yan ang galing sa kanya. So, if you take it for granted, binaliwala mo, at kung ano-ano pang hindi magagandang gawa, including, syempre, yung creation niya na tao, kung meron kayo hindi ginagawang maganda dun sa kapwa mo, yun ang pinaka. Masakit ikaw, kung ikaw architect, di ba, meron kang blueprint of something, ikaw ay nag-create, at sinira na lang ng ibang tao, wouldn't you feel bad, di ba? So, ganun lang, ilagay natin yung shoes na sa Diyos na, yung creation ko, sinasaktan. Kung may naalala ko may nagkwento, hindi ko na napabanggitin kung sino. Parang nakita niya yung Diyos, tapos na-realize niya na, nung inaaway niya yung sister-in-law ba yun or something, tapos tinulak niya parang sa hagdan, tapos napag-inipan niya yung Diyos na, sabi ng Diyos sa kanya, pinapahirapan mo lang ang kalagayan ko. Parang gano'n. Totoo. Parang gano'n. Alam mo, biglang nag-ano sa akin na shocks. Biglang nag-flashback lahat. For sure naman yung mga, alam ko, nagawan ko na masama natin na, hindi naman yun yung tao din, yung bukod dun sa tao sinasaktan mo, mas sinasaktan mo siya. Yes. Grabe yun. So, yun po yun. Yes. Hindi ko makakalimutan yung kwento yun. Kasi yun yung magbabalik sa akin sa ground na, wait, Anje, be kinder. Mas kailangan ng mga taong, let's say, hindi mabubuti na hindi tamang ginagawa, yung kindness natin. Kasi yun yung wala sila. At hindi na parito ang Diyos ulit para sa mabubuti na parito siya para sa mga nawawalang tao tulad mo. Sorry, Tata Bert. Sige po. Ikaw na po, Tata Bert. Anything you'd like to add po? Sorry po. Basta lang, lang natin, lahat ng kilos natin at sinasabi, ilinya lang natin sa utos ng Diyos. At hindi na po tayo maliligaw niyan. Hindi tayo maliligaw. Thank you so much po, Tata Bert, sa lahat ng nunood. At kay Miss Linda, may aalay pong kanta. Si Tata Bert, huwag po kayo hindi po si Tata Bert ang iaalay natin. Mag-aalay po siya ng napakagandang kanta. Palakpakan naman po natin si Tata Bert. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair and
you're somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a chord, it's a broken hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ayan po. So, salamat po. Sana idasal niyo po ng tama ang mga dasal from the heart. Mamayang gabi, sama po kayo sa online prayer vigil po namin, 10 o'clock. Tapos sa mga gusto po manood ng replay sa Anthony Vivero-AGT sa YouTube. And dito pa rin po sa Facebook, Senator Anthony Vivero. Tomorrow, Tata Bert? Yes, bukas nga po pala Sabado at yung 169 Uy. lecture po natin. Actually, may connection po rito yun sa tinalakay natin ngayon. Yeah. May part noon na talagang nag-touch doon sa ano na yan. Yes. Nakarin ako kanina yung naging usapan natin, gumawi doon. So, Galing. yes. Ay, God is with us talaga. Ayan po. So, sa Tuesday po pala, last episode na po ng season 7. Yes. So, Magsi-season 8 na tayo, no? Yeah. thank you po. Salamat at sinamahan nyo kami.